Pilipinas ng oras, 10:11 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay May 24, 2026. Samahan niyo po sa isa na namang episode ng inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your favorite besties. Ako po si Diyosa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Beshi, pakilakasan naman onte. Kaya nga, medyo, ayan. Number 2 ako. Number 2 ka ba? Kaya pala parang kahit anong pihit ko, yung akin ang lumalakas. This one? Sige nga, number 1 pala. Okay. Ayun. Ayan. Very good. Hindi na siya bingi. Yes, naririnig na kita loud and clear. Magandang umaga, Beshi. Good morning, Beshi. Alam mo kanina, ginulantang tayo nitong gumuhong ang building so dyan hindi sa pala. Angeles, Pampanga. Not so good morning pala. Pero mamaya makikibalita tayo kasi alam ko papunta doon ang ating RH5 Val Gonzales. Tumatakbo na. Nanginginig pa sa pagtakbo si Val Gonzales. Tayo ay makikibalita Yes. later on. Siyempre kapag mga ganitong mga balita, Beshi, ang ating hiling at ating pananangin lang naman Ligtas. ay ligtas ang mga sinasabing natrap sa loob nitong gumuhong gusali. Ginagawang gusali, tama Ginagawang ba? gusali, Beshi. Ito daw ay hotel. Pero Beshi, bago tayo magsimula sa ating diskusyon ngayong umaga, kamustahin muna natin ang ating mga dyan. Mga kababayan kahuntahan natin dyan. Ikaw, Beshi, kumusta ka? Ito, malat. Alam mo naman tuwing Sunday umaga. morning. Namamalat. Ay, alam mo, pero sobrang init kahapon, ha? Oo naman. Alam mo, parang wala na atang linggo na hindi natin pinag-uusapan itong init na to, Beshi. Yun naman, di ba pagkapatay ng isip, pagkalabas ko, aba, para akong hinampas ng mainit na hangin. Paano yung hampas? Ganon. Hindi nga. Alam mo, Sobrang parang, init nga talaga. parang binuguhan ako ng tambutso sa mukha ko. Ganon kainit. Wala lang siyang usok. Alam mo, sabi nga nila kahit daw yung isang kwarto ay mayroong exhaust fan, tapos may electric fan para yung init lumalabas pa rin. Aba, Beshi, hindi na nga daw tumatalab, di na kaya ng exhaust fan. Ay, nako. Sobrang init talaga, Beshi. Kaya nga, alam mo yung mga nababasa natin online, mamatay na lang ba tayo sa init? O papili ka mamatay sa init? O mamatay sa taas ng bill ng kuryente? Ayun, choose your battle, kumbaga. Dala tayo sa bill ng kuryente na Naitatawid naman, kahit papano. Na itatrabaho naman para magkaroon ng pera. Pero ang ating buhay, alam mo hanggat maaari sa dami-dami ng problema ng Pilipinas ngayon na para bagang bit ng bawat Pilipino ay kahit konting kaalwalan ay dapat gano'n na lang ang nararamdaman natin sa pang-araw-araw natin. At saka, Beshi, yung bill naman, kaya naman natin i-adjust yan di ba? Kaya natin i-adjust na, sige, Tipid-tipid. ganito. Sa ganitong araw, ganitong oras lang tayo mag-on ng aircon, ganyan. O mag-on ng 2 electric fan. Mga ganyan-ganyan ba? O pwede naman bawasan natin yung mga sinasaksak natin dyan. Ayan. Kung hindi naman natin masyadong ginagamit ang refrigerator. Uy! Nakapatay na. Nakapatay na. Ang baho na nga. Yung mga ganong pagtitipid pero ba, kasi Beshi? alam mo, yung iba, di ba sinasabi nga natin, iwasang lumabas ng bahay kapag tirik na tirik ang Alas araw. 10 hanggang alas 4. Pero, at nanatili nga sila sa loob ng bahay, ano gang gagawin nila? Mag-on ng electric fan. Yan, oo. Tapos yung iba naman, alam mo ba dati, Beshi, tandang-tanda ko pa nung bata pa ako. Sobrang init talaga. Tapos yung ginagawa ng ng tita ko noon,
electric fan, tapos sa harap ng electric fan, mayroong yelo. Oo. Para malamig yung buga kahit papano. Turo yan. O kaya naman kung meron kayong bimpo, alam mo yung tawag doon, bimpo, parang i-wash mo siya sa malamig na yelo. Tapos parang pat-pat mo na sa, pat-pat sa katawan mo. Yun, yung mga ganong tricks ba? Aba, Oo. usong-uso yan dati. Alam mo naman yung mga Pilipino, beshi. Alam mo naman tayo sa probinsya. Yes, oo. Hindi yan nauubusan ng mga Technique. Oo, Ayan. tips kung ano bang gagawin nila. Pero alam mo kasi kapag sa probinsya, kahit anong tirik ng araw, alam mo, nasa labas sila kasi fresh ang air. Parang kahit tirik kasi beshi doon, mapresko yung hangin. Yes. Tapos tambay-tambay sila sa kanilang patio. Patio! Yung labas ng bahay. At speaking of tambay, beshi, meron tayong mga kababayan. Yung binabanggit mo last time na alas 10 ang open ng mall, 9:30 pa lang andyan na sa Ayun. labas. Akala mo naman talaga pag andun ka ng 9:30, sasabihin ng guard, o sige na po, pasok na. Kahit hindi open. I-on yun ang aircon Oo, dyan. diba? Yun, mga trick ng ating mga kababayan. Pupunta ng Ay, mall, nako. magpapalamig, bibili Yes. lang ng sagot gulaman. Ayan, o kaya Ganun. lang, window shopping lang para ma-freshen up lang sila doon, na makaramdaman ng hampas ng AC. Yes. Ayan, yung mga ganong hampas ang maganda eh. Mga ganong Maliban hampas. sa pera. Money for us. Yung mga ganun ba? Ganun mga ginagawa ngayon. Pero ano mo yung mga nagpapadagdag sa init, sa damang init, alam mo kung ako lang, yung mga panandaliang ulan. Oo nga. Yan. Yung parang as in parang ambon-ambon lang. Yes. Yan, beshi. Hindi lang sobrang nakakatagdag sa init. Yung amoy pa. Yung parang nag-iiba yung singaw ng hangin. Oo. Imbis na dumagdag siya sa lamig dahil umulan, malamig ang simoy ng hangin. Parang maya-maya pagkatapos ng ulan, lalong nagpa-init. Oo. Alam mo nung tawag sa may amin, nagpabanas. Yung iba nga, beshi, dyan, may mga nagpo-post sa social media na sana daw kahit papano, diretsuhin na yung ulan. Ayun nga, totoo. Diba? Pero wag naman yung sobra-sobrang ulan. Wag naman. Kung pwede lang kausapin yung mga LPA. Oo, pwede ba today, light ka lang? Light to moderate lang. Yung hindi magkakaroon ng gutter deep na Yes. pagbaha. Alam mo naman, ibang lugar dito, konting ulan lang, meron ng pagbaha. Yan yung parang perwisyo eh. Alam mo, nag-comment dito sa atin si Ma'am Teresita Atienza. Yes. Sabi niya, kagabi daw mas mainit. Pero sabi niya, tuloy pa rin ang kanyang tulog. Wow. Sana all. At sabi naman dito, beshi ni Sir Ronaldo Andres, ayaw niya daw yung mga kumusta-kumusta na yan. Ay, Kasi ako ako. sunod daw niyan. Alam ko na yan. Pautang. Meron ka ba dyan? Isan mo muna sa akin sa Yan. sa katapusan ng bayan. Kasi malapit na ang katapusan. Kaya madami na dyan ang mangungumusta. Yes. Yung mga friend niyo dyan, baka mamaya umiiyak na kumustahin nyo. Baka kailangan ng tulong, di ba? True. Sa katapusan iaabot. Isasend ko na lamang Mare. Tapos, nung katapusan na, nung inihingan mo na, wala na. Ayun. Hindi naman kasi sinabi kung kailang katapusan, beshi, Katapusan ba ng ano? Oo, yun. Ng taon? Ng buwan? Pagputi pa ba ng uwak? Yun. Ganyan linyahan. Anyway, Norway, bago sa ating topic for today na may kinalaman sa mga pag-ulan, ay tayo muna ay magbalitaan, Beshi. Puntahan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. 10:19 ng umaga, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na may mga paparating pang-warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa isang forum, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon siyang madadagdagan pa ang ipaa-aresto pagkatapos ni Senator Bato de la Rosa. Hindi man nagbigay pa ng dagdag na detalye ang magugunitang pinangalanan na ang co-perpetrators umano sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumento ng ICC, kasama rito sina Senator Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at Camilo Cascolan, dating NBI Director Dan Tigueran, dating PDEA Director General Isidro La Peña, dating Davao Police Chief Vicente Danao at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II.
Samantala, makikipag-ugnayan ang Commission on Elections sa Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng 75 million pesos donation na tinanggap ni Senator Rodante Marcoleta noong kumandidato sa naturang posisyon. Kasunod ito ng pag-dismiss ng COMELEC sa sariling investigasyon sa usapin na hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, hindi pa nakatatanggap ng motion for reconsideration ang poll body kaya hindi pa mabubuksan muli ang kaso. Ginawa po ni Garcia ang pahayag makaraang maisampa sa ombudsman ang hiwalay na kasong kumukwestiyon kung naideklara ba sa SALN ng senador ang naturang donasyon. Kabilang po sa mga tinukoy ng complaint na source ng donation ay sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot. Pinaiimbestigahan ni Philippine National Police Chief of Police General Jose Melencio Hernandez Jr. ang sekretong meeting ng pamilya ng missing Sabongeros at mga na-dismiss na pulis na sangkot sa nasabing kaso. Kasunod dito ng pagsibak ng PNP kina dating Highway Patrol Group spokesman na Police Lieutenant Nada Mimalang at dating PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Paniebe Jr. na umano'y tumutulong sa mga suspect upang maipasok ang mga kaanak ng biktima sa loob ng Kampo Crame. Ayon kay Nartates, seryosong usapin ang pagsawsaw ng mga pulis sa kasong nililitis na sa korte. Nabatid na nakapiit sa PNP Custodial Center ang mga pulis na akusado sa pagtulong umano kay Atong Ang na magawa ang mga pagdukot at pagpatay. Nananatili pa rin at large ang negosyanteng mastermind umano sa missing Sabongeros pero tiniyak ng PNP CIDG na nananatili pa siya sa bansa. Sa iba po nating balita, arestado ang isang Filipino seafarer sa Amerika makaraan umanong magpuslit ng 227 kilos ng cocaine sa loob ng oil tanker mula Ecuador. Kinilala po ng kinilala ng US Justice Department ang 43 years old na suspect na si Cesar Tubay Gelasio na inaresto araw po ng Webes sa Estados Unidos. Batay sa ulat, nakatakdang ihatid ang ilegal na droga sa isang Mexican drug cartel. Mismo pong kapitan ng barkong Aqua Traversa ang nakadiskubre sa kontrabandong itinago sa loob ng basurahan makaraang makatanggap ng tawag mula sa otoridad habang sila ay nasa laot. Ito na, maaaring umabot sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index sa Apari at Tugigaraw City sa Cagayan, maging sa Tiague Isabela ngayong araw po yan May 24. Batay sa buletin ng Pag-asa, namumuro ring makaranas ng danger level heat index na 45 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, 44 degrees Celsius naman ang posibleng iinit na maranasan dito po sa Pasay City. Sa Sinait, Ilocos Sur, Don Mariano Marcos Memorial State University sa Bacnotan, La Union, Baler at Kasiguran sa Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point sa Cavite, Puerto Princesa City, Palawan at sa Iloilo City. 43 degrees Celsius naman ang maaaring heat index sa Lawag City, Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte, Iba, Zambales, Central Luzon State University sa Muñoz, Cubi Point sa Subic Bay, Tarlac Agricultural University sa Camiling, Tarlac, Ambulong sa Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Daet, Camarines Norte, Birac, Catanduanes. 43 degrees Celsius din na damang init ang posibleng tumama sa Masbate City, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Rojas City at Mambusaw sa Capiz, Dumanga sa Iloilo at Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang tinatayang maitatala na damang init sa Science Garden sa Quezon City, Itbayat at Basco sa Batanes, Calayan, Cagayan, Clark Airport, Infanta, Quezon, National Agromet Station, University of the Philippines sa Los Baños, Coron at Aborlan sa Palawan, Uban, Sorsogon at Borongan at Gian sa Eastern Samar. Itinuturing ng Weather Bureau na danger level ang heat index sa pagitan po ng 42 at 51 degrees Celsius.
Samantala, abiso po sa mga motorista dahil asahan na po ang panibagong pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa ngayon po itong darating na linggo. Batay po sa forecast, posibleng tumaas ng piso hanggang 1 peso and 30 centavos ang kada litro po ng diesel, habang inaasahan naman ang dagdag na 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Paliwanag po ng ahensya, patuloy na naapektuhan ng supply distribution sa pandaigdigang merkado ang presyo ng diesel, kaya inaasahang magpapatuloy ang paggalaw ng presyo nito. At yan po ang mga pinakamainit na balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, usapang tag-ulan tayo, Beshi, kahit hindi pa formal na ina-announce. Yes. Ang rainy season, alam mo naman tayo dito sa huntahan. Dapat maging prepared, di ba, Beshi? Yes. It's better to be prepared than sorry, kumbaga. Di ba dami alam nito? Nung nakaraan, natatandaan ko, Beshi, last year, inano din natin to sa kanila, tinakel din natin. Kung ano ba ang mga dapat nating gawin, ang mga paghahanda natin tuwing tag-ulan. Oo, lalo na kasi, alam mo, pasukan na next month. Yes. Yan, dapat merong payong. O, mamaya natin sabihin. Oo, mamaya na. Pero alam mo ba, Beshi, ikaw din ba noong bata ka, binibilan ka din ng bota? Hindi, kasi medyo hindi naman Ba, bumabaha hindi, sa amay yun. amin. Pero alam mo, yung ibang mga Mother Earth natin, gusto lagi nakabotang anak kasi maputik Yes. kapag umuulan. Yan. Pero ang hindi nawawala ay payong. Payong. Talaga. Raincoat, Beshi. Raincoat, hindi rin. Oh, Bakit ganun si kami Mother Earth? nagre-raincoat kami dati. Ay, Gusto ko kwento pa mo dati yan. yung mga Barbie, Ayan. Aurora, ganun. Sige, ikwento mo isa-isa yung mga Mamaya, nakuha mo. pag-uusapan natin yan. Raincoat. Sa ating pagmamanik yan, ng mga beshies, huwag nyo kaming iwanan na Pilipinas ang oras. 10:27. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good morning muna. Batiin ko, unahin ko, baka maging busy kasi sila. St. Sino Anne naman yan? General Hospital Heart and Vascular Unit. Nandun ang aking ate. Ay, hello po. Good Magandang morning. umaga po. Uy, magtrabaho na kayo dyan, magpanood-nood. Hindi nanonood kasi sila, hindi sila sa radyo. Di ba ang hirap gumalaw pag nanonood? Pero pwede naman gumalaw kayo. Gusto ko nakatingin ka Alam mo, sa akin. parang hindi ko alam kung ano sabihin ko eh. Yung sabihin ko na lang po, ingatan po natin ang ating mga pasyente. Yan. St. Anne General Hospital Heart and Vascular Unit, dyan po sa Lucena City. Uy, magsabi lang po kayo kay Beshi Josa kung nag-breakfast, lunch na kayo dyan ha. Siya na po ba? Uy, hindi. Ako nga, wala akong almusal eh. 10:35 ng umaga, napakabilis ng oras. Puntahan na natin ang ating topic for today. Ayan, ang ating tanong sa ating mga kakuntahan. Ano yun, Beshi? Handa na ba kayo sa Yes. tag-ulan?
Hoy, pero ang dami dapat kailangan nating paghandaan sa lahat ng bagay. Pero pag-usapan natin for the meantime ay ang tag-ulan. Yes. Unahan na natin. Kasi baka mamaya mag-announce na. Di ba gaman taon-taon, para ako napapadigab man. Hindi ako naiintindihan ni Beshi Wina. Ganun sa Quezon eh. Oh, naiintindihan kita, Beshi. Go ahead. Ikaw na yan eh. Ikaw na yan. Taon-taon nating nararanasan ang malalakas na ulan, na baha. Ano bang kaakibat kapag umuulan? Baha. Yan. Traffic. Brownout. Hindi pa man umuulan, brownout na. At minsan ay yung mga paglikas. Kaya mahalagang maging handa bago pa lumala ang sitwasyon. Una, ano bang una dapat meron tayo? Anong dapat meron ng ating mga kababayan, Beshi? Beshi, noon pa man, binabanggit na natin nito sa kanila na dapat meron tayong emergency go bag. Yun. Siguro kahit hindi tag-ulan. Alam mo, baka expired na yung atin. Oo nga, kailangan natin. Meron kami! Meron po kaming emergency go bag sa aming pong munting tirahan. Meron po kaming emergency go bag. Yung laman po ng aming emergency go bag ni Beshi ay damit, tapos Food. First aid kit. Ayan, may food kami, pero crackers lang. Tsaka bar. Yan, yung parang energy bar, ganyan. Yan. Tapos meron kaming bottle water. And then meron kami doong flashlight. Importante Tsaka yung meron flashlight. kaming napkin, yan, kasi kami girls. Yes, tsaka meron din kaming whistle doon sa Yan. aming go bag para in case of emergency. Yun, Meron din kaming mag-whistle na lang. gamot. Tapos parang I think it's time to check kung expired na. Pero kasi ang banggit sa may amin ng mga expert noon, ang ilalagay mo yung matagal talaga mag-expire. Oo. Meron mga energy bar talaga na taon ng expiration. Pero yung nabili kasi natin, dahil 1 year lang ata yun, dahil Beshi. nagmamadali tayo kasi ang daming paglindo last year. Oo, yun. Doon tayo nag-start, doon tayo nag-decide na kailangan na talaga natin ng emergency go bag. Yan, lalo na kapag ikaw ay nasa kabihas na nandito sa Kamaynilaan. Alam mo, wala akong takot nung ako yung nasa Lucena City kasi medyo parang yung pinatatakutan nating the big one, medyo parang malayo, pero apektado pa rin. Tsaka kahit pa paano, Beshi, parang panatag ka kasi kasama mo ang pamilya mo. Family, yes. Iba pa rin na mag-isa ka dito, di ba? Yung mga ganung bang thinking ng tao at thinking nating dalawa, Beshi. Yes. Kaya kung meron naman na kayong emergency go bag kit, i-check ninyo yung laman. Baka mamaya nilalanggam na yan or expired na. Alam naman natin, baka hindi nyo pa magamit kapag nagkaroon ng emergency. At ang tanong na nga ng taong bayan, Beshi, ano nga ba daw dapat ang laman ng kanilang Nabanggit na emergency namin. go bag? Pero hindi kayo nagsusulat eh. Sige, isa-isahin mo Oo, yan. number 1 na dapat meron tayo sa ating emergency go bag, ito pong flashlight at extra batteries. Pero meron din pong nabibiling flashlight, Beshi, yung Nasa-charge. solar. Solar. Oo, yan. Mas maganda yan. Yung yun nga, solar nga, Beshi. Solar flashlight. Ano ba tawag doon? Tapos, pangalawa na pwede nating ilagay sa ating go bag, emergency go bag, ay itong fully charged na power bank. Yan ang hindi ko nalagay doon. Kasi kakabili ko lang recently. Kakabili mo lang. May nilagay ata ako doon. Meron na ata. Ayan, para naman in case na meron yung iyo pala kukunin ko. Ano ka kulay yung iyo? Okay, happy. In case naman meron pang linya ng komunikasyon, may signal pa and everything, pwede natin gamitin yung power bank pagka alam mo, pero alam mo yung pinapractice ko ngayon, dapat hindi ka nalolobat talaga ang phone mo. Yes. Kasi di naman lahat afford ang power bank, di ba? Kaya dapat yung cellphone na lang natin, full charge lagi, or dapat merong kargado pa ring baterya. Pangatlo, Beshi, na dapat meron ng ating emergency go bag ay ang portable radio. Yes. Tapos dapat ando lang po kayo sa 666 kilohertz. Yan, para hindi kayo mahuli sa balita, DZRH. Mamaya pa lang may papunta na sa inyong rescue operation. Yan. Kailangan lagi ang balita hindi natutulog. At saka pinakang huling linya ng komunikasyon, if I'm not mistaken, kapag mga ganang emergency, ay radio. Yeah. Kasi ayun, basta sa ilalim yun ang napag-aralan ko noong college. Tapos mga malalayo ang kanilang yung parang satellite. Yan. At ang pang-apat, Beshi, itong first aid kit na binabanggit ko kanina. At para naman sa mga nanay at tatay natin dyan, or mga ate at kuya na merong maintenance medicine, may mga talagang iniinom na silang gamot parate. Ayun, pwede po kayong mag-stock sa inyong emergency go bag. At siguraduhin lang po siguro na for 1 week lang, di ba? Yun ang turo, Beshi, ng
eksperto. Na dapat 1 tatagal. week, for kahit mayroon kang 1 week or 2 weeks na gamot. Worth of yung gamit mo na nandun, yung gamot, okay na yan. Kasi parang, Masusurvive mo na yan kahit papano. dapat meron din tayong nabanggit kanina, tubig, malinis na tubig at ready to eat food. Yan dyan, energy bar, crackers. Meron tayong nabibili yung sa tindahan, pero yun ay 1-year expiration lang. Pero ang alam ko, meron talagang ginagamit, binibili na para talaga pang emergency go bag. Tsaka naglagay tayo, Beshi, ng chocolate doon. Ayan, chocolate din pala para kasi for energy. sugar, energy, ganun. Yes. Oo. Extrang damit at hygiene kit sa mga kababaihan dyan. Maglagay tayo ng napkin. Ano pa ba? Pa ba pwedeng hygiene kit na nandyan? Kung gusto mo magka-skincare. Ay, pero mag-ano lang Alcohol. Yung mga yan, ganun. alcohol. Para ready, pa mabigla kang nagkasugat. Band-aid. Yan. At ang susunod natin, Beshi, ito naglagay din tayo nito. Ito po yung mga mahalagang dokumento na nakalagay po sa waterproof envelope o ilagay na lang natin sa plastic kung wala tayong waterproof na envelope. Pwede po kayong maglagay dyan ng inyong identification card, yung ID. Diba? Para naman kahit papano, merong po makikita sa inyong ID ang mag-rescue if ever ganyan. Yes. Mawa hindi na kayo makapagsalita that time, pero dahil meron kayong identification sa loob ng emergency go bag ninyo, ay makikilala kayo. At merong dapat contact number, di ba? Yung In ID case nyo of dun. emergency, call Yes. this person, mga ganon. Ito, importante. Kailangan yung cellphone ninyo merong emergency hotlines. Nakasave na diyan para in case of emergency nga, isang tawag nyo lang. Alam mo, pinakamalapit na puntahan barangay, MDRRMO rescue teams, at of course, hospital. Hindi lang naman ito kapag lindol, nabanggit ko kanina. Pero syempre, halimbawa ito umuulan, halimbawa baha na sa loob ng bahay ninyo, kailangan mo ng rescue. Call lang. Tawag-tawag lang. O, yung bigla ang may sunog, di ba? At alam mo, Beshi, parang recently na-realize ko na napaka-importanteng meron kang load na pangtawag. Ayan. Huwag tayong dumepende lagi sa internet connection. Oo. Kailangan meron tayong only call and text. Yan. Ayan. Ayun, pinapraktis ko yan. Ako din, pinapractice ko Meron na talaga akong siya. only call and text na tumatagal siya weekly ang expiration. Alam mo, meron akong 2 SIM card, Beshi. Yung isa kasi parang pawala-wala yung ano niya, yung signal niya. Pero pareho, mo na. wow. Pero pareho ko siyang niloloadan, Beshi, ng pangtawag na Alam may mo, pang-call. huwag mo pang hinayaan. Pero ang mura lang ng akin na weekly, parang 99 lang siya. Ay, yung aking isa, Mas weekly mura. 99. Diba? Yung isa naman, 99, 1 month na yon. For Only call and text? Only call and text. Ayan. All networks. Kaya okay naman siya for me. Kaya dapat may ganyan kayong pinapractice. At Beshi, ito na nga, pagka andyan na, may baha na talaga na hindi naman talaga natin maiiwasan na sobrang lakas na ng ulan. Tapos nagkaroon na ng baha, ano nga ba ang dapat nating gawin? Stay put. Yes, stay put nga, Stay Beshi, put. kasi wag talaga tayong basta-bastang lumusong po, lalo na kung hindi alam ang lalim ng tubig. Oo. Alam mo, hindi lang naman leptospirosis ang kinatatakot natin. Disgrasya ba? Yes, baka may mga live wire dyan na makuryente pa kayo. At ang open canal, Beshi. Yes, mabuslot ka pa dyan sa ilalim. Yun. Nalunod ka pa. Maruming tubig na pwedeng pagmulan ng sakit, kaya na nabanggit ko kanina, leptospirosis. At alam mo, Beshi, kapag mga ganitong alam ninyong bahain ang lugar ninyo, lagit-lagi nagpapatawag ang barangay na mag-evacuate Oo, na. before pa, limbawa, parang before pa, kung may ilog man sa inyo. Yes, ayan, ano na yan, yung mga Diba, may yung ilog. mga ilog. Before pa talaga umapaw yung ilog na yan, tubig sa ilog na yan, yung barangay, punong barangay natin or what, basta sa barangay, magpapatawag na yan na, etong mga taga nitong Purok, punta na kayo dito sa covered court, sa school, habang maaga pa. Diba? Habang may time pa tayo na mag-evacuate. Alam mo, disiplina lang yan kasi alam mo naman, dyan ka nakatira, ganyan talaga na ang sakit sa inyong lugar, bahain. Alam mo, sa panahon ngayon, tayo na talaga mag-a-adjust. Yes. Alam mo, dapat, parang... Which is nakakalungkot.
Kasi lagi tayo na lang. Ay. Hindi, God. di ba hindi ayusin ang Yes. proyekto ng barangay, ang drainage, ang mga flood control projects natin, di ba? Pero syempre tayo, unahin natin ang ating sarili. Pag nagpapalikas na, lumikas na. Yun, Beshi. At saka, alam mo, Beshi, yung binabanggit ko nga kanina, parang kinakailangan din ng taong bayan o natin na huwag nang masyadong maano pa ang ulo. Matigas. Huwag na matigas ang ulo. Huwag nang pasaway. Oo, huwag nang pasaway. Yan. Huwag na makipagdiskusyonan pa sa sa mga barangay officials. Pagka sinabi nilang, lumikas na kayo, likas na. Kasi kahit papano, alam naman nila kung anong makakabuti sa atin. Yes. Sabi nga mas okay nang maging prepared ka kaysa naman sa huli, magsisi ka kung ano pang mangyari sa buhay mo. Yes, tama yan na Beshi. Ito, kapag may thunderstorm, Ayun. warning ang Pag-asa. Makinig kayo kasi lagi namin binabanggit ito sa DZRH kapag nagtaas ng thunderstorm advisory ang Weather Bureau. Hugutin muna natin ang mga appliances. Diba? Kasi minsan, alam mo yung kinatatakot ko nung bata pa ako, kapag minsan may kulog kidlat. Oo, biglang tatamaan. Pinapatay ang TV. TV, oo. Oo. Nagagalit ngayon yung tatay ko. Nanonood ang tatay ko. Si Papa Edwin. No, bata kami pagkaganyan na may kulog na Kaya orchid patay. lang. Ang TV. Kasi minsan, gusto din nilang parang takluban ang mirrors. Ayun. Parang may ganyan. Parang may ganun din, Beshi. Sigurado yung ligtas, of course, ang mga bata at senior citizens sa bahay. Kasi kapag kailangan lumikas, kailangan sila ang unahin. At syempre, Beshi, malaking bagay din ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Bakit nga Ayan. po malaking disiplina ito? Syempre, number 1 na nagkukos yan ng baha. Oo, yung tinapon mong plastic diyan nung isang araw, baka mamaya, sumut na yan sa kanal. Ayun. Nagbara na. Diba? Ayun. Naging cause pa ng mga pagbabara. May baha na. Kaya nga ngayon, Beshi, isinusulong ng MMDA ang anti-littering campaign. Yes, kanilang NCAP. Last week pa po natin binabanggit itong anti-littering campaign sa mga kababayan natin dyan. Wag na ho kayong magtatapon ng mga basura sa lansangan o kung saan man. Hindi lang sa lansangan, kahit dyan sa bahay nyo. Oo. I-practice nyo na po ang pagtapon ng tamang basura. Tapos, yung mga barangay naman natin dyan, napalagian kayong regular magsagawa ng clean up drive. Yes. Yan. Alam mo naman, may mga kababayan pa rin tayo na nakakalimot. Kaya bumabara ang kanal. Pa-clean up drive ka naman dyan, Uy, Kapitan. alam mo, Beshi, dating uso-uso yan, di ba? Clean up drive. Aside sa clean up drive, Beshi, meron pang tree planting. Ayan, tree planting, clean Diba? up drive. Magka-partner yan dapat. Huwag nang unahin ng mga SK natin dyan ng paligaw. Clean up drive na lang muna. Yun. Diba? Mga papasok na ang tagulan, dapat malinis na kagad ang mga estero. Ayan. Akala nyo po ba yung pagtapon nyo lang po, walang effect yan sa atin? Nako guys, napakalaki po ng epekto niyan sa atin, lalo na sa ating mga pagbaha na nararanasan po dito. Sa ating bibinata na ako. Sorry naman. Go, Beshi! Okay lang yan. Medyo hype la tayo for today, alam mo naman. Pero sa ating pagbabalik, Beshi Mina, puntahan natin yung mga nagko-comment. Baka sabihin naman nila, hindi natin sila pinapansin. Oo naman. Papansinin po Babasahin namin kayo. Yan. Babasahin natin yan. And of course, babatiin natin yung mga palagian na nakatutok sa atin dito sa programa. Dito po sa programang Nguntahan, tayo po yung magbabalik ang ating oras, 10:48. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
parang lumalabas yun nga sinasabi nila para ba tayong nagiging probinsya ng ICC, no? Which is not supposed to be the case because we're sovereign countries. Kung masasabi nating obstruction of justice, kinakailangan valid in the first place yung yung kadahilanan kung bakit siya inaaresto at kung bakit magkakaroon ng obstruction, no? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Ano po bang pakinabang ang pwede makuha ng Senado dito o ng Palasyo with this event? Si Bato, he provided the drama and the optics. Pero the pressure point really is with the Senate Blue Ribbon Committee. At dito, mas na-alarma ang Malacanang. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Uy, good morning kay Dexter Belio. Shout out daw, listening siya sa San Jose del Monte City, Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Dexter Belio. Tapos, kanina, pinag-uusapan natin yung emergency go bag. Sabi ni Miss Teresita Atienza na ating avid listener, buti daw ay na-check niya yung emergency go bag na binigay ni Mayor. Abay, may pagkain daw pala.
Buti naman daw hindi expired. At alam mo, Beshi, sabi pa dito ni Sir Bentong, siguro ito, Beshi, yung nakalimutan natin kaunti. Sabi ni Sir Bentong, wag daw natin kakalimutan na maglagay tayo ng cash. Ayan. Ng pera doon sa ating go bag. Totoo ito. Kasi yung mga tao ngayon nasasanay sa cashless. Yes, oo. Katulad mo. Katulad ko. Wala ho talaga akong cash. Lahat na lang ay laging cardless. Oo. Ay, hindi cashless. Ay, oo nga pala, cashless. Lagi na lang ay laging nakadepende sa mga online app. Huwag po tayong ganun, Mina. Alam mo, Beshi, meron akong isang beses na experience niya na nasa department store ako tapos magbabayad ako. Mahaba ang pila, Beshi. Yes. Magbabayad na ako. Tapos tiniis mo, pumila ka. Oo, talaga, tiniis ko. Tapos nung magbabayad na ako, yung pala, Beshi, down na. Yung bangkong yun. Kinabahan ka ng kumag. Oo, down yung bangkong yun. Tapos, sabi ko, hala, ano gagawin ko? Wala naman nga ako dalang cash. Ayan na. Nahiya ako nun, Beshi. Yung ginawa ko, tumabi ako. Yan, di ako nakapag- Pero sayang yung effort mo na pumila ka, di ba? Dapat kahit pa paano, meron po tayong daladalang cash. Yes. Huwag po tayong masanay na cashless. Simula ngayon, Beshi, sige na, magdadala na ako ng cash. Ay, sus! Magpapa-cash out ka na naman dyan. Magandang umaga kay Sir Melvin Letorodo na lagi nakakomment sa ating YouTube Live. And good morning din kay Kyle Hendricks Gesta sa aking Beshi Jan Sorsogon. Hi, Kyle. Magandang umaga. SK Chairman. And belated happy birthday. Yes. Wala ba tayo dyan? Balita ko, ang daming nangyari sa birthday mo. Kaya madami ka daw pudang. Yes. Ba't hindi nakarating dito? Oo, wala man ako natikmang Shanghai. Parang wala tayong pinagsamahan ako. Pinagsamahan. Ay nako, happy birthday SK Chairman ng Ticol, Sorsogon. Magandang umaga kay Aaron Hervilla ito. Nako, nakikinig daw siya sa Kubi-Kubi na Sipit, Agusan del Norte. Pabati daw ang kanyang nanay Telly Hervilla at sa girlfriend niya na si Annalyn Duran na nanonood ng huntahan habang pinagluluto daw niya sila ng pork at tinola. Wow. Ito naman, Beshi, may nag-comment dito si Sir Marlon Bongapat. Nakikinig daw siya sa kanyang transistor radio. Ayan. Hello po, magandang umaga po, Sir Marlon. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga po. From Japan, Nueva Ecija. Hello po. Magandang umaga kay Eliezer Gabi Hans Tarambisa. Ito, lagi din itong naka-comment sa atin, avid listener natin. And of course, kay Sir Alvin De Torres na nasa Laguna, Bel Air. And of course, sa aking pamilya, La Familia, kay Mother Earth, Vicky Cruz at naging nakikinig sa atin lahat natin ng programa ng DZRH ay pinapakinggan niya. Alam mo, kahit wala ka or kung wala man ako, nakikinig talaga siya. Kaya kay Mother Earth, happy listening. At sa aking mga kapatid, of course, kay Babis, kay Ate Joy, kay Ate Apple na nasa Croatia, aking mga pamangkin, kay Ellie, Tara, Rap, and of course, kay Bibi Arnie. Hello. Sa aking brother-in-law, Chris, Ian. Ayan. Hello. Hello po sa pamilya po ni Joseph Cruzado. Father Earth, nakakauwi lang ng Makati kaninang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, Beshi, hindi makakalimutan ko bang batiin ang aking nanay at tatay dyan sa Sorsogon, Mama Gina and Papa Edwin, na ang aking papa malapit na rin mag-birthday. Hi Papa, hi Mama, magandang umaga. At sa aking mga pamangkin dyan na si Laren, alam mo Beshi, ito si Laren. Si Laren na mahilig sa cellphone. Yan. No. Si Laren Beshi ay twice a day siya naliligo sa kanyang mini pool. Kasi binilhan daw ng mini pool ng kanyang tita. Hindi Pinapalitan mo ba ng tubig yan? Ay, sila doon. Pinapalitan naman daw. Umaga daw tsaka gabi, Beshi. Or hapon. Naliligo kasi sobrang init nga. Tapos pagkaahon niya, gutom na gutom. Kakain. Ayun. So mga pamangkin ko dyan, 1, Isa, 2, 3, Laren. Hello, magandang umaga. Hello at sa po. aking mga kapatid, ingat po kayo dyan. Lalo na sa aking Kuya Adaya. Ingat po, Kuya Aday, Kuya Win, at Kuya B-Boy. Hello po. And of course, sabi ni Ma'am Flor B. Fernandez, hala, greeting time na. Hello po kay Nanay Linda Asonza, nakikinig siya 24/7. Dinaig pa ang nanay ko. 24/7 nakikinig sa atin, sa DZRH. And of course, kay Koy Hipolito Laura watching sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Wow. Magandang umaga. Hi kay Ken. Good morning. Good morning. At
Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan at kwentuhan dito po sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan until next Sunday. Nakasama ang inyong favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Bina Pearl Hesoro. Nagpapaalala, stay safe. Stay safe, everyone. God bless. Stretch natin. Isang minuto na. Uy, mag-ingat po tayong lahat ha. Lalo na ngayon, sa mga may lakad po dyan, magsimba muna. Yun. Ayan, Sunday ngayon. Don't forget the Lord Jesus Christ. Yes, araw-araw naman. Magpasalamat tayo. Yan. Magpasalamat tayo sa ating buhay. Sa biyaya. Yes, ang pagising sa umaga ay blessing na yan ng Panginoon. Happy Sunday, Pilipinas ang ating oras. Alas 11 impunto ng umaga. Sa loob ng 86 na taon,